Matapos ang unexpected na mission ni Sakamoto na i-escort ang asawa at anak ng chairman ng JEA patungo sa airport, ngayon ay i-review na natin ang chapter 113 and 114 in Sakamoto Days. Sa wakas, masasaksi na natin ang bakbakan sa pagitan ni Sakamoto at sa dalawang assassin na balak patayin ang mag-ina. Isang napaka-crucial na misyon na magpapamalas sa lakas ng triple threat ng JCC na kung saan ay malalaman nyo rin sa bandang huli ang isang espiya. Kaya naman, this is Mr. Meken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena dito sa dalawang sasakyan na kung saan ay dito sa likuran may kita sila Sakamoto na naghanda na napasabi naman si Konomi na ang galing daw ni Sakamoto. Dito naman sa dalawang assassin ay sabi naman itong nagmamaneho na pumalpak daw itong si Higuchi. Nasabi naman ni Higuchi dito sa nagmamaneho na ang pangalan pala ay Koba, ang tao raw na naglagay sa hand grenade sa may manhole ay may marami raw mabuting ginawa sa buhay. Nasabi naman ni Koba na ang order daw sa kanila ay ang hulihin daw na buhay ang mga target. Sabi naman ni Higuchi na kung gumagawa daw ng mabuting gawain ng isang tao ay di raw ito madaling mamatay. Also kung papatayin mo raw isang tao na may marami nang nagawang mabuti ay magkakaroon ng tinatawag na virtue points. At sa ngayon ay may 50,000 virtue points na raw siya na pwede na nga raw siyang magpahulog sa Niagara Falls nang di namamatay. Sabay may kita na may sinusuot ngayon si Higuchi na parang isang armor. Nasabi naman ni Koba na napakasamang rule naman daw niyan. Maya-maya pa'y lumabas naman si Higuchi sa kanilang sasakyan kahit na tumatakbo pa ito mga kaibigan na napansin naman ni Sakamoto. Pero bago muna yan mga kaibigan, kung gusto nyo namang manood ng movies o TV series pati na sports at especially anime ay sagot yan ng Usine na marami ka talagang pagpipilian mga kaibigan para mag binge watch. Kaya kung interesado kayo ay pindutin nyo na lang ang link dyan sa comment section sa baba ng video to. Maraming salamat. Balik na tayo dito sa video. Matapos nyan ay sinuntok naman ni Higuchi ang harapan ng sasakyan ni Sakamoto na buti nilang ay nagawa nilang mapatabi ang mag-ina. Kaya may naghanda na naman si Higuchi na ikinagulat nila sapagkat pinasabog ni Higuchi ang sasakyan. May kita naman na nagawang makaalis dito sina Hindaka na walang sugat pati na si Sakamoto. Subalit nagtagumpay naman si Higuchi na makuha ang mag-ina. Nasabing ang pag-eliminate daw sa mga masasamang assassin ay nakakadagdag daw ng 5 virtue points. Maya-maya pa may napansin naman si Higuchi sa kanilang likuran nang may kita na biglang kumilos si Ai at inatake si Higuchi gamit ang katana. Nasabi naman ni Higuchi na mawawalan ka ng virtue points dahil sa panliling lang mo sa mga tao. Nasa kanyang isipan ay sabi niya na na-disguise daw pala in an instant itong umatake sa kanya. Sapagkat sinago mo pala ito mga kaibigan, hawak-hawak si Konomi na sinabihan nito na umikit daw dapat itong si Konomi. Sabay nagland sila rito sa itas ng sasakyan. Nasabi pa ni Konomi na akala raw niya na mama niya raw ito. Sagot naman ni Nagumo na master of disguise daw kasi siya. Sabay kinamusta niya si Konomi na sabi rito ni Konomi na ayos lang daw siya. Sabalit bigla namang lumabas ang napakaraming usok mga kaibigan dito sa kanilang harapan at unti-unti ngayong nilalamon ang buong sasakyan. At ang usok na yan ay galing pala kay Koba na sabing hindi kayo makakatakas. Kaya hinubad naman ni Nagumo ang kanyang jacket upang hindi malanghap ni Konomi ang usok na isa palang poison gas. Nasabi naman sa isipan ni Nagumo na hindi raw kaya ni Konomi na pigilan ang paghinga nito ng matagal. Kaya umalis na si Nagumo, dala-dala si Konomi. Nang maya-maya pa may napansin naman siya nang sinalubong siya dito ng atake ni Higuchi na nagpapunta sa kanila dito mismo sa loob ng sasakyan ni Koba. Kinamusta naman ni Nagumo si Konomi na sabi naman ni Koba na dapat ay manatili raw si Nagumo dito sa likod na kung gagawa raw ito ng katarantaduhan ay pupunuin daw niya itong loob ng sasakyan ng poison gas. Sagot naman ni Nagumo na may nakasunod na raw dito kay Koba sapagkat may kita sa side mirror nito na hinahabol na pala sila ng nakamotorsiklo na sina Rion pala at Sakamoto. Natanong pa ni Rion na may lighter ba raw itong si Sakamoto. Sagot naman ni Sakamoto na wala raw. Sabay may kita sila na hinahabol ngayon itong sina Koba. Sabalit may itinapon si Koba ng mga granada na nagpatilapon naman sa sasakyan na nasa harapan ni Sakamoto. Sabalit mabilis namang tumalon si Sakamoto at pumasok dito sa loob ng sasakyan mga kaibigan kasi naka-open ang door nito. At habang nasa mid-air ay nagawa pa niyang makalabas mga kaibigan at isinarado pa ang pinto ng sasakyan. Habang si Rion naman ay pumailalim ng husto para maiwasan ng sasakyan na nang sumayad ang kanyang side mirror na nakabuo ng spark ay dito na niya sinindihan ang kanyang sigarilyo mga kaibigan gamit ang spark na yan. So napakatindi ng ginawa ng dalawa para maiwasan ng sasakyan na kung saan ay dito naman kay Koba ay napansin naman niya na naiwasan ng dalawa ang sasakyan. Kasunod yan ay may kita naman si Sakamoto na papaatake at nagawang matusok ang bandang driver seat gamit ang isang post sign. Bagay na naiwasan naman ni Koba at ikinainis nito. Kinamusta naman ni Sakamoto si Nagumo habang si Nagumo naman ay sinabihan si Sakamoto ng steering wheel daw ay wag daw nitong galawin. Maya-maya pa sa likuran naman ni Sakamoto ay may kita si Higuchi na papaatake na. Kaya sa isipan ngayon ni Sakamoto ay sabi niya na kung iiwasan niya raw ang ataking to ay ang sasakyan naman daw ang matatamaan na kung saan ay nandirito sina Konomi.
Napangiti naman si Higuchi na sabing eto na ang maraming points. Subalit bigla namang nag-break si Rion at sinalubong si Higuchi mid-air mga kaibigan gamit itong motorsiklo habang may kita ang isang bus na patungo naman sa kanila, in which ay nagawa pa nga ni Rion masalubong ang bus habang si Higuchi ay na-sandwich sa impact ng motorsiklo at bus. Kasunod yan ay napatalsik naman ni Rion si Higuchi, sabay tinapunan nito ang kanyang sigarilyo. Nagmadali naman si Kindaka at pinuntahan sila at lumabas sa isang kotse na sabing pumasok na kayo rito bilis. Sabi naman ni Rion na natagalan daw si Kindaka. Matapos niyan ay nagawa na ni Kindaka na makaalis. Nasabi naman ni Higuchi dito na yun na raw ang kanilang introduction sa grupo ni Kindaka, na mas malakas daw pala sila sa ini-expect niya. So ganun daw pala ang lakas ng isang order, na nakakainis daw na ang kanyang virtue points ay masyado rong mababa para mapatay daw sila. Nasabi naman ni Koba na mamamatay daw sana itong si Higuchi kundi para sa mga virtue points nito. Nasabi naman ni Higuchi na tama, habang ayon din dito mga kaibigan na approximately nasa 100 kilometers na daw ang distance patungong airport mula dito. Matapos yan ay dito naman sa malaking bridge, makikita naman si Kindaka na tinatawagan ngayon si Sakamoto na sabing si Kindaka ito mula sa center car. Nasa likuran ba natin sila, Sakamoto? Sagot naman ni Sakamoto na wala raw. Sabay sabing, ang init naman itong helmet, Kindaka. Pwede ko ba itong itapon? Sagot naman ni Kindaka na wag. Yan daw magkukumpirma na may lisensya raw talaga si Sakamoto. Samantalang dito naman kay Rion ay nakasimangot siya dito mga kaibigan kasama si Uzuki na sabing, hoy Sakamoto, kung di mo gusto magmotorsiklo palit na lang tayo dito. Sagot naman ni Sakamoto na ayoko. Nainis naman si Kindaka na sabing, Akaw, tigilan mo yung kagustuhan mong magmotorsiklo at mag-focus ka sa misyon. Sabi naman ni Akaw na oo. Sabi naman dito ni Nago mo kay Sakamoto na ipahiram mo na lang kay Akaw ang motor mamaya sa may parking lot. Sagot naman ni Sakamoto na okay. Bagay na ikininis naman ni Rion na sabing, hoy, wag niyo akong ituring na bata, papatayin ko talaga kayo. Sabay nagsindi ito ng kanyang sigarilyo na sabing may isang magandang bagay lang daw sa pagiging isang bodyguard ng driver. At yan daw ang pwede ka lang na umupo dito at magyosi. Sinabihan naman ni Kindaka si Rion na magseryoso raw, na nakalimutan ba raw nila ang kanilang mga roles na dapat ay tandaan daw nila ang kanyang inexplain kanina. Sabay ipinakita ang counting flashback moments bago ang kanilang paghiwalay mga kaibigan, na sabi rito ni Kindaka na iibahin daw nila ang kanilang strategy base raw sa kung paano sila inatake ng mga assassins kanina o ng kanilang kalaban, na ngayon ay magpo-form daw sila ng convoy. Si Akaw at Uzuki daw ang sasakay sa sasakyan na nasa front kasi gamit daw ang matalas na mga mata ni Akaw at ang awareness daw ni Uzuki sa paligid nito, ay itong dalawa raw ay magsisilbing kanilang scout, na kung may madedetect daw silang unusual ay dapat na i-report daw ito kagad sa kanila. Dagdag pa ni Kindaka na sumakit daw kasi ang likod niya, pero dahil sa napaka-flexible daw ni Nagumo sa pagresponde sa kahit na anumang sitwasyon, ay sila raw ang magproprotekta sa mag-ina sa center car, habang si Sakamoto naman ay sa likod naman daw na ito raw haharap sa mga mabubuntot sa kanila. Nasagot naman ni Sakamoto na okay. Sabay pinaalis na ni Sakamoto si Akaw na nakaupo ngayon sa motorsiklo. Nasabi naman ni Rion na gusto raw sana niya na siya ang magmamaneho rito, na matalas din naman daw ang mga mata ni Sakamoto, kaya si Sakamoto na lang daw dapat ang sumakay sa front car. Nasabi naman ni Kindaka na tumigil nga kayo. Back to present na kaibigan ay tanong naman ni Uzuki na ang pinaka malakas daw na fighter dito sa tatlo ay si Sakamoto daw, di ba? Sagot naman ni Rion na ha, gusto mo ba ng away? Nasagot naman ni Uzuki na hindi. Ang kalaban kasi ay mas pabor daw na umatake sa kanilang likuran, kaya sa tingin niya na ito raw ang rason sa kung bakit iniligay daw ni Kindaka si Sakamoto sa likod nila. Nasagot naman ni Rion na hoy, wag mo naman akong kaawaan at maliitim, na kung ilalagay daw silang dalawa ni Sakamoto sa iisang room na hubot-hubad ay siya naman daw talaga ang mananalo. Nasabi naman ni Uzuki na saan ba ron ang galing ang mga senaryong yan na sinabi ngayon ni Rion. Inuchay sabi naman ni Rion na pero actually kung isa raw yung regular lang daw na room na puno ng mga random na mga bagay ay out of 100 daw na laban, kung maglalaban si Sakamoto at si Rion sa loob ng room na yan ay si Sakamoto raw talaga ang mananalo sa kanila. Sagot naman ni Uzuki na sa tingin niya ay di naman daw talaga malayo ang agwat ni Rion at Sakamoto in terms daw sa kakayahan pagdating sa pagipaglaban. Napaliwanag naman ni Rion na siya raw ang alam daw niya ay kung paano raw talaga i-utilize at max ang isang weapon. Habang si Sakamoto naman ang taong alam daw talaga kung paano gawing weapon ang kahit na anumang bagay na on-site pa lang niyang nakita mga kaibigan. Habang si Nagumo naman ay eksperto naman daw pagdating sa coordination at skills, na sa sitwasyon daw nila ngayon ay masasabi niya na si Sakamoto daw talaga ang pinakamalakas sa kanila. Di naman nagsalita si Uzuki, na sabi naman ni Rion na by the way patawad pala. Sagot naman ni Uzuki na ha, para san? Tugon naman ni Rion na nung sa department store daw kasi na sinabihan niya raw ito na isang mahinang assassin. Wika pa ni Rion na naging siraulo lang daw talaga siya noon. Mga salitang nagpagulat naman kay Uzuki, na sabi naman ito kay Rion na nasurpresa raw siya kasi ang akala niya ay si Rion daw ang tipo ng tao na nagbibitaw ng mga ganoong klaseng salita at kinakalimutan kagad ito. Nasabi naman ni Rion na huwag kang magsalita na para bang sirang ulo talaga ako. Natanong naman ni Uzuki na well, bakit nagiba raw bigla ang isipan nito? Nasagot naman ni Rion na hindi, ang rason daw talaga kasi ay posible kasing magiging
magiging fatal daw ngayon ang kanilang mission at ayaw raw niyang magkaroon ng mga regrets. Sagot naman ni Uzuki na ang galing mo naman Akaw na nababahala raw ito sa pakiramdam ng ibang tao bago raw ito mamamatay. Napainis namang sabi ni Rion na bakit ganyan daw ang pagkakasabi ni Uzuki. Nasabi naman ni Uzuki na also di mo na kailangan pang humingi ng paumanhin na nung sinabi raw kasi ni Akaw na hindi raw siya bagay na maging isang assassin ay nakaramdam daw talaga si Uzuki ng relief na para bang sinabi raw ni Rion sa kanya na isa raw siyang mabuting tao. Na nang nasabihan ni Uzuki habang umiinom itong si Rion ay napatawa naman ng husto si Rion at naduraan ang mukha ni Uzuki. Nasabi pa ni Rion na sorry, parang pinapatay mo ko. Naakala raw kasi niya na napaka-emo daw nitong si Uzuki. Pero isang positibo raw talaga itong tao. Natanong naman ni Uzuki na pinapatay ka? Ayos ka lang ba? Dalo pa ni Uzuki habang pinupunasan ni Rion ang mukha na bakay nag-choke daw si Rion kasi bakay malulain daw ito. O bakay ang sigarilyo raw ay nagpapa-inflame na raw sa lungs nito. Nasabi naman ni Rion na napaka-clueless daw talaga nitong si Uzuki. Pero iba raw ang pagka-clueless nito kumpara kay Sakamoto. Tanong naman ni Uzuki na sabing clueless. Matapos yan ay dito naman sa center car kina Kindaka ay may kita naman si Nagumo na nakikipaglaro ngayon kay Konomi. Nasa isipan ngayon ni Kindaka ay sabi niya na napaka-relax daw ni Nagumo na di mo raw nga malalaman kung ano raw talagang iniisip nito ngayon. Kaya tinanong niya rito si Nagumo na sabing Nagumo, di ba nasa spy department ka noon? Bakit ba lumipat ka sa Assassin's Department? Sagot naman ni Nagumo na well, ang pamilya niya raw kasi ay matagal na raw nagsilbing mga espiya sa mga ilang henerasyon na so by default ay sa spying department daw talaga siya noon. Pero sa tingin niya raw kasi noon na mas nakakatuwa raw sa Assassin's Department kaya yun daw ang rason na lumipat siya. Natanong naman ni Kindaka na yun lang ba? Habang sa isipan naman ni Kindaka ay sabi niya na mga spiya. Sabay nagsalita naman si Nagumo na sabing bilang isa raw sa apprentice noon ng spiya ay sa tingin daw niya na tama raw ang teorya ni Kindaka. Sagot naman ni Kindaka na in which ay sabi naman ni Nagumo na sa tingin mo na may spy sa JAA, di ba? Sagot naman ni Kindaka na wala naman daw silang ebidensya dito. Napaliwanag naman ni Nagumo na nagulat na lang daw sila kasi ang VIP pala ay ang asawa daw at anak ng chairman ng JAA. Na bakit si Kindaka na nasa order ay wala raw alam patungkol dyan na di niya alam na ang VIP ay ang mag-ina pala. Pero pagdating naman daw sa mga random lang ng mga assassins ay alam daw nila na ang asawa at ang anak ng chairman ay ang VIP pala. So malinaw na nakabuntot na raw pala ang mga yon noon pa na obvious daw talaga na may information leak daw na nangyari. Sabay may kita na nag-iba ng mga mata ni Nagumo na ikinagulat naman ang gusto ni Kindaka na sabing Nagumo anong problema? In which ay dito naman biglang humiga si Nagumo na sabing nalulula daw kasi siya. Napagalit namang sabi ni Kindaka na napaka-relax mo naman. Nasa isipan naman ni Kindaka ay sabi niya na bata pa raw talaga si Nagumo. May kita naman dito na 80 more kilometers na raw ang distance patungong airport. Matapos yan ay dito naman sa JAA headquarters ay may kita naman si Yutsumura na sabing malapit na raw magsimula ang general meeting at ang kanyang kausap ngayon mga kaibigan ay yung chairman pala ng JAA na nag-disassemble ngayon o nag-assemble ng isang baril na Nagant M1895 na revolver mula sa Soviet Union. Nasabi naman dito ng chairman na si Suichi Amo na nakuha niya raw sa thrift shop ang baril na ito pero well-made na raw ito. Isa raw itong complicated na revolver na ang pag-assemble nito ay nagpaparelax daw sa kanya. Nasabi naman ni Tsumura na di naman daw ito na-assemble ng maayos. Na nasira niya ba raw ito? Sabay sabi pa niya na si Kindaka ay ang nagpoprotekta raw ngayon sa pamilya nitong chairman. Na reliable naman daw si Kindaka. Sagot naman ni Shuichi na si Kindaka na ang gusto raw sana niya itong si Yutsumura. Nasabi naman ni Yutsumura na kailangan naman daw niya manatili sa tabi nitong chairman. Kaya sabi naman ni Shuichi na talented daw si Kindaka pero nakakatakot daw ang mukha nito na baka matakot daw ang kanyang anak na si Konomi. Nasagot naman ni Yutsumura na hayaan daw dapat nitong chairman na si Kindaka na lang ang bahala doon na dapat ay mabahala daw ito sa kanyang sarili kasi head daw ngayon ito ng JAA. Maya-maya pa'y may isang lalaki naman na nagsalita na sabing huwag ka namang maging isang taong walang awa, Yutsumura. Ang anak mo na si Amani ay maliit pa rin. Di ka ba nababahala sa kanya? Inichi sagot naman ni Yutsumura na wikang may sasabihin ako sa iyo, Asaki. Kung babanggitin mo ulit ang pamilya ko at ang pamilya ng chairman habang nakabukas ang pinto ay papatayin talaga kita. Sagot naman niya sa akin na paumanhin. Hindi nga raw pala talaga nila alam sa kung sino ang posibleng nakikinig sa kanila na mas magiging maingat na raw siya sa susunod kasi ayaw niya raw mamatay muna. Sinabihan naman ni Shuichi si Yutsumura na wag daw itong manervyos kasi ang mga tao lang daw na nandirito ay ang mga JAA executives lang. Nasagot naman ni Yutsumura na wala raw kasi siyang tiwala kay Asaki. Sabi naman ng chairman na maging mabuti raw itong si Yutsumura kay Asaki kasi kung mamamatay daw siya ay isa raw sa kanila ang papalit sa kanya bilang chairman. Matapos yan ay nagpark naman muna si Kindaka sa isang convenience store at sabing magpahinga muna tayo for 2 minutes lang at pagkatapos ay alis na raw sila at bibili na lang daw muna siya ng pagkain. May kita naman dito si Uzuki nang maya-maya pa ay may tumawag naman sa kanya. Nasabi naman ng tumawag na ako ito. Ang mission ba ay umaayon ba raw sa kanilang plano? Di naman kagad sumagot si Uzuki na sabing hindi ito ang ating napagkasunduan. Hindi mo sinabi sa akin na ang VIP ay membro pala ng general public. Nasagot naman ng lalaking katawag ni Uzuki na si Asaki pala. Na
nasabing, yun? Alam ko kasi na aatras ka kung malalaman mo na ang ipapapatay ko ay ang walang kalaban-laban na mag-ina. Na naging mabuti lang daw siya bilang isang kuya nitong si Uzuki. Sagot naman ni Uzuki na magkukwit na ako sa misyon na ito. Sagot naman ni Sasaki na sige na. Ano ba rong rason na gumugol daw sila ngayon ng maraming oras para i-infiltrate na ang JAA? Na sa totoo nga lang daw ay di nga raw niya in-expect na ang pagkaka-assign daw kay Uzuki bilang isang bodyguard sa misyon na ito ay magiging swabe raw talaga. Kaya ay dapat na di raw nito sayangin ang pagkakataon na ito. Kasi kung i-insist daw talaga ni Uzuki na magkukwit ito, ay irerespeto naman daw niya ang desisyon ni Uzuki bilang ang kanyang kuya. Pero kung mangyayari daw yan, masakit daw sa kanyang pakiramdam na di raw nila makikip ang kanyang pangako kay Uzuki. Bagay na napakuha naman sa atensyon ni Uzuki, kaya sabi naman ni Asaki na dapat na kumpletuhin daw ni Uzuki ang misyon nito bilang espiya at patayin ang asawa at anak ng chairman. So apparently, isa pala sa espiya si Uzuki mga kaibigan na napilitan lang ngayon sa misyon na ito. What a turn of event. At ngayon ay pinasakamay na ni Asaki na ang kuya pala ni Uzuki dito kay Uzuki mga kaibigan ang pagpatay sa mag-ina. So grabe mga kaibigan, mas tumitindi ang mga kaganapan. Kaya na may tutok lang kayo kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may kung nagustuhan nyo ang ating video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.